Sinundan ito ng isang tunog ng pagsipol. Si Yipiang, may hawak na pala, ay sumugod mag-isa upang atakihin ang mga lobo. Nang maayos na iyon, mabilis siyang lumingon at sinabi, kailangan kong bilasan. Dam-aikit ka, huwag kang lalayo ng higit sa 3 metro. Nakatitig si Zanshe ng Blanca, pagkatapos ay nauutol na sumagot. Sinundan niya ang yapak ni Yipiang, nagtataka, paano niya nagagamit ang isang pala upang magpalabas ng swordplay ng ganito kabilis. Ang susunod na nalalaman mo, si Yipiang ay nagiging baliw, isang atake, isang patay. Bawat ayon ay nangangahulugang isa pang ulo ng lobo ang lumilipad. At ganoon lang kabilis, sa loob ng ilang oras, naibagsak niya ang halos lahat ng mga ito. Nang makita ito, sumigaw si Zanshe nang may pagtataka, banal na Moli. Anong uri ng skills ang mga iyon? Pagkatapos halos maabyutan si Yipiang, nauutos siya, Yip Sect Leader. Pagkatapos ay umayos ng tayo gamit ang kanyang espada, patuloy siyang nagtanong, hindi ba dapat isa kang newbie Demon Slayer? Ang iyong mga galaw ay nakakabaliw. Hindi man lang pang tao. Sinulyapan siya ni Yipiang at sinabi, dahil ito sa aking passive skill. Sword Proficiency Level 100. Pinunasan niya ang kanyang noo. Sinabi ni Zanshe, hindi ko maintindihan. Ha, ano ba ang ibig sabihin niyan? Masyadong tamad si Yip upang ipaliwanag, sumagot, huwag mo nang intindihin. Masyado ka pa ring mabagal. Manatili ka na lang dito. Sa mga salitang iyon, lumipad siya pasulong. Pagkatapos ay lumitaw ang mga sinag ng liwanag sa espasyo, kumikilos pakaliwa at pakanan. Pagtingin kay Zanshe, sumigaw siya, hindi ka panipaniwala. Masyadong nahihilo, hindi man lang makita ng malinaw ang kanyang mga galaw. Sa lalong madaling panahon, bumalik si Yipiang, sinundan ng isang grupo ng mga lobo. Sobrang takot si Wanzi na tumindig ang kanyang buhok. Mabilis na lumapag si Yipiang pagkatapos noon. Pagkatapos ay sinabi niya, hindi masyadong kaunti, hindi masyadong marami. Dagdag pa ang 3 mula kanina. Eksaktong 30. Nanginginig si Zanshe at sinabi, pero corrupt sila. Kinukubkob nila tayo. Casual na sinabi ni Yipiang, mas maginhawa iyon. Ngunit ang kanyang kasama ay takot, nako. Agad pagkatapos ay iniabot niya at hinawakan ang likod ng kanyang leeg. Pagkatapos ay inihagis siya diretso sa kalangitan, na nagdulot kay Wanzi na sumigaw sa sakit. Habang lumilipad siya, nakatayo si Yipiang, handa nang harapin ang mga lobo. Umungol sila ng mabangis at sumugod ng may nakakatakot na bilis. Itinaas ni Yip ang pala ng mataas at pinaikot ito. Nang tumuro ang pala sa kalangitan, isang pagsabog ng power ang lumabas. Ang mga ilaw ay humawi sa mga lobo ng sunod-sunod. Sa lalong madaling panahon, sa isang galaw lang, lahat ng Silver Wolves ay nahati sa 2. Kung saan tumama ang liwanag ng pala, nawasak ang mga Silver Wolves. Pagkatapos noon, bumagsak ang kanilang mga bangkay sa lupa ng sunod-sunod. Dahan-daang nagsimulang bumagsak si Zanshe. Maginhawang iniabot ni Yipiang at hinawakan ang kanyang mga damit. Pagtingin sa tumpok ng mga bangkay sa harap niya, sinabi niya, tapos na. Hiwain mo na ang mga lobo sa 2. Bilasan natin at bumalik na. Nagulat si Wanzi at sumigaw, tapos na. Sa ilalim ng maulap na kalangitan, hindi makapaniwala si Zanshe at idinagdag, Yip Sect Leader, anong uri ng galaw iyon kanina? Napakaraming demonic beasts sa isang sandali lang. Nakatayo si Diip Duang na nakakross ang mga braso sa tabi ng puno, malamig na sinabi, ordinary swordsmanship. Habang kinokolekta ang 10,000 stone tail, lumingon siya ng nagdududa, ordinary swordsmanship. Ang pinakamakapangyarihang swordsman na nakita ko ay gumagawa lang ng mga sword flowers. Ano ang ginawa mo? Sumagot si Yipiang, ito, talagang pinigilan ko na. Dahil napakahina nila. Pagkatapos noon, hindi niya nakalimutang ipahayag ang kanyang mga pagdududa, tama. May tanong ako, ano ang pagkakaiba sa pagitan ng isang demon beast at isang demon? Habang ginagawa ang kanyang trabaho, ipinaliwanag ni WC sa kanya, demon beasts ay hindi pa nakabuo ng intelligence at hindi makapagsalita ng wika ng tao. Ang mga demons ay makapagsalita ng wika ng tao at alam pa nga kung paano lumapit sa tao. Nang marinig ito, dumating si Yipiang sa isang conclusion, kung ganoon,
mas malakas ang mga demons. Sumagot si Wan Shi, karamihan, ganoon nga. Ngunit mayroon ding mga demon beasts na mas malakas kaysa sa mga demons. Nagkakaiba lang sila sa intelligence. Dahil naunawaan ang isyu, mayroon pa siyang ibang tanong, nakuha ko. Pagkatapos makumplito ang task na ito kasama ka, maaari ba akong kumuha ng solo quest? Sumagot si Wan Shi, hindi mo kaya. Nang marinig ito, hindi maiwasang magreklamo ni Yipyang, ang lugar na ito, ang mundong ito, napakahirap kumita ng pera. Sumagot si W. Shi, huwag kang magmadali, sect leader Yi. Dahan-dahan, kung kailangan mo agad ng pera, kung gayon ako. Bago pa niya matapos magsalita, pinutol siya. Ni Yi. Pagkatapos biglang may sumigaw ng malakas, tulong. Tumingin si Yip sa kanila ng naguguluhan, anong nangyari? Sumigaw ang mga taong tumatakbo upang mag-signal, takbo. Isa itong demon. Tumakbo sila sa tabi ni Yip, patuloy na sumisigaw, isa itong demon. Nang marinig ang salitang, demon, takot na takot si Wanzi, sumigaw, sponsor Yip, kami. Ngunit naputol, okay lang. Magpatuloy ka. Ngunit nanginginig si Zansei, lumingon upang magmungkahi, dapat tayong tumakbo. Ipinagtapat niya ang kanyang takot ng madilim ang mukha, nanginginig ang mga kamay ko. Bigla, isang malakas na ungol ang umalangaw-ngaw. Tumakbo at humaharang na ngayon ang grupo ni Long Reed sa demon. Sinabi ng isang tao, kaya ni Long napigilan ito ng kaunting panahon. Takbo ng mabilis. Sa sandaling matapos siyang magsalita, napatumba si Long Ji ng demon na iyon. Napatumba si Long sa lupa ng may malaking puwersa. Ang mabangis na wild boar na iyon ang salarin. Malaki ang buong katawan nito at may hawak na malaking malat sa kamay. Namamaga at sugatan na ngayon ang mukha ni Long IG. Nanginginig ang buong katawan niya. Tiningnan niya si Yipyang na nakatayo pa rin na nakakross ang mga braso ng kalmado at sinaway, ang tanga na nubi na iyon. Bakit ka nakatayo dyan? Bilasan mo at tumakbo. Ang babae na sumusunod sa kanya ay tumakbo upang tulungan siya at nagtanong, Long Ji, okay ka ba? Agad niyang pinaalalahanan, takbo. Tulungan mo siya. Tiningnan ng babae si Yipyang nang may paghamak at sinabi, Long Ji, huwag mong intindihin ang good for nothing na ito. Siguro masyado siyang takot na gumalaw. Tamang-tama, inatake muli ng boar demon. Pagkatapos ay umungol ito ng mabangis. Patuloy na hinahampas ang malet sa kanyang kamay sa lupa. Ang tunog ay umalangaw-ngaw at mahina na bumagsak si Long dahil sa malaking impact. Pagtingin kay Yipyang na papalapit, nanginginig siya at sinabi, Nubi, bakit ka pa rin? Kasabay nito, itinaas ng demon ang kanyang malet ng mataas, naghahanda na ihampas ito. Mabilis na lumapit ang malaking malet kay Yip ngunit inabot niya upang harangan ito. Isang klang ang umalangaw-ngaw. Natamba ang malet. Pagkatapos ay lumipad ang malet ng 10 metro ang layo. Nang makita ang eksenang iyon, nagulat ang mga tao sa paligid, nakanganga ang kanilang mga bibig. Si Yipyang ay nakatayo lang doon, kalmado na parang pipino at sinabi, sige. Dahil sinubukan mong binalaan ang nubi na tumakas, tutulungan kita sa isang pagkakataong ito. Ang wild boar demon dude ay nakatitig sa kanyang walang laman na kamay, lubos na naguguluhan, ha? Pagkatapos ay huminga siya ng malalim, puno ng galit at sumugod kay Yip nang walang pag-aalinlangan, lubos na minamaliit siya. Casual na inilabas ni Yipyang ang kanyang energy at tumalon sa hangin. Ang kanyang kamao ay nagpakislap ng nakakabaliw na power at bam. Inihampas niya ang kamao na iyon diretso sa tiyan ng boar demon. Na nagdulot sa lahat na matulala ulit. Kahit ang boar demon ay takot na ngayon. Ngayon, may malaking butas sa kanyang katawan. Casual na tumalon si Yipyang sa butas na iyon at pagkatapos ay boom. Isang super flashy explosion ang sumabog. Hindi man lang kumaibot si Yipyang, pinanood lang ang lahat ng nangyari. Natulala si Long Ji na ay nalalayan ng kanyang kasama. Ang babae sa tabi niya ay nagtanong, ganyan na ba kabaliw ang mga nubis ngayon? Pagkatapos ay tuwiran niyang sinabi ang nasa isip niya, Long Ji, paumanhin, ngunit gusto kong sumama sa taong ito simula ngayon. Pagtingin sa demon boar na nakahandusay sa lupa, nagtanong si Yipyang, Xiao Shikzong, magkano ang halaga ng demon na ito?
Sinabi ni Wanze, hindi bababa sa 1,000 gold coins. Humanga si Yipyang, hindi masama. Sapat na yan para ayusin ang sect. Nagulantang pa rin si Wanshi. Yip Zijo, masyado kang up. Kaya mo pang ang one-hit Chushan monsters. Gaano ka kalakas? Nagkibit-balikat lang si Yip na parang isang boss. Nagtataka rin ako sa aking mga limitasyon. Sabi ka kung makahanap ng kalaban na magpapatiyak sa akin. Natulala at takot si Zanshei, umiikot ang langit. Iminungkahi ni Yipyang, tara na. Bilhan kita ng inumin mamaya. Speaking of which, matagal ko nang hindi nakikita ang bookworm na iyon. Sana ay makatagpo namin siya. Dumilim ang gabi at nagsimulang kumislap ang mga ilaw sa kalye sa labas ng mga restoran. Kaunti lang ang tao sa restoran, kasama na si Yipyang at Wanshi. Biglang nagtanong si Wanze, gabi na. Dapat na bang umuwi ng maaga si Yip Zhangju? Sumagot si Yipyang na nakasandal sa kanyang kamay, huli na ba ito? Nagsimula siyang magsalita ng walang saysay ngayon na siya ay ipsi, hindi ka pa kailanman nag-dog-like overtime? Hindi pa nakikita ang modo ng 4:00 ng umaga. Tamang-tama, masayang sumingit ang may-ari ng restaurant, Yip Zhangju, huwag ka nang uminom pa. May dumating na susando sa iyo. Nagtanong si Yipyang, may susando sa akin. Ikinakres ng may-ari ang kanyang mga kamay at ngumiti, tama iyan. Ang iyong senior disciple na si Ling Roushu ay dumaan kanina at nag-iwan ng communication jade sleep, sinasabi na kung malasing ka ay ipaalam sa kanya. Pagkatapos marinig ang buong kwento, nagreklamo si Yipyang, ang batang iyon, laging nag-aalala sa wala. Nagudyok ang may-ari, bilasan mo. Nandoon na siguro ang sasakyan mo. Di nagtagal, nagpatuloy si Yipyang sa paglalakad ng pasuray-suray. Kumakapit siya sa mga bagay habang naglalakad, humihinga, susya. Hello Shifu. Pagkatapos ay namula siya, sumulyap sa gilid at sinabi, wala nang magagawa. Nalanta na ang panganay na Shi dahil sa mga sect affairs. Ang iba pang Shim ay abala rin. Ako ang itinuturing na pamilyar kay Shifu. Pangunahin dahil nagtatrabaho ako sa city at maginhawa ang samando kay Shifu. Lubos na wala sa sarili si Yipyang, ngunit nahuli pa rin niya ang mahalagang bahagi, nagtatanong, anong trabaho? Sumagot si Susha, nagbababa ako ng mga goods mula sa mga merchant ships sa South City Docks. Huwag mong hayaang dayin ka ng aking cultivation, malakas ako. Bulong ni Yipyang, bakit? Malungkot na ibinaba ni Susha ang kanyang ulo, nagkumpisal, wala akong gaanong talento sa cultivation at hindi talaga ako makakatulong sa sinuman sa anumang bagay, kaya nagtatrabaho ako sa city sa araw upang kumita ng pera para sa sect. Agad na tinanggihan ang mga salita ni Susha, sino ang nagsabi na hindi ka nagko-cultivate? Nagsasalita ng walang saysay. Pagkatapos ay samuka siya, sumigaw si Susha, Shifu. Sa ilalim ng madilim na kalangitan, nag-aalala si Susha, ano ang gagawin ko? Kukunin kita ng tubig. Ngunit tumanggi si Yipyang, hindi kailangan. Fair na. Kaya muling nagsalita si Susha, Hoy, Shu, paano kung bigyan kita ng piggyback ride? Sagot ni Yipyang, ay, okay lang ako. Okay lang ako. Hindi kailangan. Hindi kailangan. Ngunit, oo, sa huli ay napunta siya sa likod nito. Sinabi ni Susha, napakagandang araw ko ngayon. Pagkatapos, mula sa kanyang matayog na posisyon, iminungkahi ni Yipyang, well, kung ganoon, magkwento ka. Sabihin mo sa akin kung ano ang nagpapasaya sa iyo at hayaan mo akong makisaya. Habang nakatayo siya doon at kumukurap, sinimulan siyang alugan ni Yip, sumisigaw, sabihin mo na. Nauutol si Susha, gusto ko iyon. Si Yipyang, na nakaupo sa likod niya, ay casual na nagtanong, iniisip mo pa rin bang iwan ang sect, ha? Malungkot na sumagot si Susha, hindi lang ako bagay sa cultivation, okay. Alam kong bobo ako at pabigat sa iba. Mas mabuti para sa lahat kung aalis ako. Pagdilat ng kanyang mga mata, naging abala si Yipyang sa ibang bagay, nakatitig sa gumagalaw na. Bagay, nagtanong si Yip, anong bagay iyan na nakasabit sa iyong baywang? Iniabot niya upang kunin, nagtanong si Susha, ito ba? Hawak ang cute na maliit na trinket, nagsimula siyang magpaliwanag, ito ay isang gourd pendant na binili ko gamit ang aking allowance para kay Shi.
Bukod sa swordplay, iyon lang ang gusto niya. Nagulat si Ip, gusto niya ang mga ganyan. Sumagot si Susha, babae pa rin siya. Mas bata pa siya sa akin. Napakabuti rin niyang Shiji.